Tantin, kayang-kaya raw makipagbakbakan sa mga kalaban dahil sa mundo niya bilang isang cosplayer, tila nagpapalit anyo siya sa katauhan ng mga paborito niyang karakter. Mula sa pagiging isang barbarian princess ng isang online game hanggang sa sikat na si Diana Prince o ang superhero na si Wonder Woman. Cosplay yung nagbigay sa akin ng confidence na humarap sa mga tao, mag-perform, at para lakas ng loob na rin. Pero sa totoong buhay, isang papel daw ang kanyang ginagampanan at isang mundo raw ang kanyang ginagalawan na kadalas ay para sa mga lalaki lang, ang pagiging isang mekaniko sa kanilang talyer. Tama ang narinig nyo mga ka-wonder, si Tantin takbuhan ng mga taong may sirang sasakyan. At ang talyer ng kanilang pamilya, rito sa Pampanga, ang kanyang opisina. Ever since bata ako, nakikita ko kasi mga kuya kong gumagawa. Nahilig din ako. When I get into car shows din, napasok ko sa modeling ng car shows, doon yung parang naboost ako na parang why not aralin ko kung ano yung ine-endorse ko. And of course, yung business din namin is talyer. Bago naging certified na mekaniko si Tantin, taong 2015, kumuha siya ng kursong Automotive Mechanical Assembly na programa ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Pero sa kabila nito, kwento ni Tantin, hindi pa rin daw nawawala ang pagdududa ng ilan na dahil isa nga siyang babae, baka raw hindi niya kayang gampanan ang trabaho na para sa mga adan. Kukunti lang ang nag-discriminate. Sa ratio, mas marami pa rin ang mapapawaw sa'yo kaysa dun sa sasabihin na magda-doubt sila. Kagaya ni Tantin, tila sasakyan na rin ang itinuturing na sidekick ni Janet. Kaya nga maski trabahong madalas na pinapasok ng mga kalalakihan, kanyang tsinatsaga ang pagiging isang taxi driver. Bago pumasada, kailangan munang linisin ni Janet ang minamanehong taxi. Kailangan masatisfied yung mga pasaheros kasi sila yung nagbabayad, sila yung nagbibigay sa amin ng pagkabubuhay namin dito. Pagkatapos ng 30 minutong paglilinis ng kanyang taxi, magsisimula ng mamasada si Janet na kadalasang umaabot ng hanggang alas 6 o alas 7 ng gabi. Lalaking titingin, kumbaga, hahanga sila. Siyempre, kailangan mahaba yung pasensya mo. Yun lang, pasensya lang sa pagdadrive. Mahaba kailangan, lalo na pagka-taxi driver ka. Siyempre, kakaiba kasi pangkaraniwan, mga lalaki ang taxi driver eh. Mas safe sumakay kasi ano lang siya magmaneho eh, dahan-dahan lang eh. Dahil nga madalas na laman ng lansangan, aminado si Janet na may pagkukulang siya sa kanyang 2 anak. May sarili na kasing pamilya ang kanyang panganay at wala na sa kanyang puder. Gayunman, para sa anak niyang si AJ, isang mapagmahal na ina, si Janet. Si mama yung ginagawa lahat para masolusyonan lahat ng problema. Kahit anong hirap ng buhay, nandiyan pa rin siya para tulungan kami. Gabayan kami sa pag-aaral namin. Noon maayos naman daw ang pamumuhay ni Janet at ng kanyang pamilya. Pero nang dahil sa bagyong Ondoy taong 2009, ang mga naipundar nilang taxi nalubog sa baha at hindi na napakinabangan pa. Noon kahit ano pwede, kahit everyday pag gusto mo kumain, okay lang. Ngayon hindi. Iba yun. Tama lang, pambuhay sa mga anak. Sapat.
Pero sa kabila ng lahat ng pagsubok, patuloy niya sinasakyan ang takbo ng buhay. May mga lubak man at sirang daan gaya sa kanyang pagmamaneho, pasasaan pat malalagpasan din daw niya ang mga ito. Halos naman araw-araw, basta buhay ka, may pagsubok. Hindi mawawala yan. Sa pagdadrive mo, pag upo mo pa lang sa manabela, may pagsubok na yan. Andyan na yung hirap na madadanasan. Sa pag-aaral na isinagawa ng JWT Philippines na pinamagatang Filipina Next, lumalabas na 72% ng mga Pinay ay independent o yung kayang tumayo sa sarili nilang paa. At kasabay nito, naniniwala rin na mahigit 85% ng mga Pinoy na sa kahit anumang larangan, kaya nilang magtagumpay.